Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 7. Sa ebanghelyong ito, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na mag-ingat sa lahat ng uri ng pagkukunwari. Katulad ng kanyang sinabi patungkol sa mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo raw ay may daladalang pangpaalsang ginagamit. At ang pampaalsang ito ay kayang maapektuhan ang buong masa. At ang pagkukunwari ng mga Pariseyo ay maaring magkaroon ng epekto sa pagkatao. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagkukunwari ay maaaring magdala sa atin sa kapahamakan at makalimutan natin ang kaligtasan. Kaya sinabi niya, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibinilong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan. Kung ang pinatutungkulan ay ang mga Pariseyo, ang mga Pariseyo ay hati, bahagi ang kanilang pagkatao. Ang ibig sabihin, iba ang laman ng kanilang puso, iba ang naroon sa kalooban sa kanilang ipinakikita. Iba ang sinasabi nila sa kanilang puso sa binibigkas ng kanilang bibig. Isang tao na hati. Iba ang nasa loob at iba ang ipinapakita sa labas. Ang mabuting balitang ito ay paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo na huwag magpaalipin sa pagkukunwari katulad ng mga Pariseyo. Ang ibig sabihin, maging totoo. Kung ano ang natatago sa ating puso, kailangan itong ipakita. Kung ano ang nalilihim, kailangan itong ibunyag. Kung ano ang sinasabi sa kalooban, kailangan itong ilabas sa liwanag. Kung ano ang ibinubulong, ayun din ang ipagsisigawan. Ang mga salitang ito ng ating Panginoong Jesucristo ay may malalim din na kahulugan. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay kinakausap tayo sa ating mga kalooban. Ang kanyang mabubuting gawa, ang pagliligtas na kanyang iniaalay sa atin ay nauunawaan natin sa loob ng ating isip, sa loob ng ating puso. Ang paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay huwag matakot at huwag magkunwari. Kailangan itong ihayag at kailangan itong ibunyag. Ganon din naman, totoo na tayo ay mga taong mahihina, nagkakamali at nagkakasala. Minsan ang mga kahinaan, ang mga pagkakamali at pagkakasala natin ay lihim. Ngunit upang tayo ay matulungan at tayo ay makaranas ng kaligtasan, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na maging totoo. Kaya nga sa ating simbahan ay napakaganda. Mayroong sakramento ng pagbabalik loob o sakramento ng kumpisal, kung saan ang mga nakatago na nasa dilim o kadiliman na nasa ating puso at kalooban ay maaaring ilagay sa liwanag, sa ilalim ng liwanag ng pagpapatawad at ng pag-ibig ng Diyos. At anuman ang matanggap nating kaligayahan o kaganapan sa pag-ibig at kapatawaran ng Diyos, ang paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay huwag ding itago at ipahayag, upang ang ating mga kapatid na natatakot na lumabas sa liwanag ay matulungan ding magbalik loob. Kaya nga ang kasunod ng mga talata ng mabuting balitang ito ay sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na huwag matakot sa pumapatay ng katawan. Mas matakot sa kapag namatay na ang katawan ay mapunta pa sa impyerno. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, dapat natin katakutan ng Diyos. Sapagkat maaari tayong mabulid sa impyerno kung hindi tayo magpapasakop sa kanyang pag-ibig. Minsan, ang tao ay patuloy na nagtatago sa dilim ng kamalian, sa liku-likong landas ng kasalanan. At natatakot lumantad
at aminin ang pagkakamali. Natatakot ilantad at ibunyag ang mga nagawang kasalanan. At ito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ba tayo natatakot? Sapagkat nakakahiya sa harapan ng madla, sa harapan ng lipunan. Baka tayo ay usigin at baka hindi na tayo mahalin sa mundong ito. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, huwag matakot dito. Mas matakot na kapag hindi tayo nagbalik loob sa Diyos at patuloy nating itinago at sinundan ang ating mga kamalian at kasalanan, ay mabulid pa tayo sa impyerno. Kaya inaanyayahan tayo ng Panginoon na huwag matakot sa sasabihin ng tao. Huwag matakot sa panghuhusga ng madla. Mas matakot tayo sa paghusga ng Diyos. At binibigyan tayo ng pagkakataon na bumalik sa pag-ibig ng Diyos at makaranas ng kaligtasan. Kaya sabi ng ating Panginoon, sapagkat tayo ay mahalaga. Mas mahalaga pa tayo kaysa sa mga maya, sa mga ibon, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos at hindi niya tayo pinababayaan. Maging ang buhok sa ating mga ulunan ay bilang niya na lahat. Kaya sinasabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na talikdan ang ating mga kasalanan, ang ating mga kadiliman, lumabas sa liwanag at tanggapin ang pagyakap ng mga bisig na nagmamahal ng Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.